Naniniwala ang prosekusyon na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang head of agency ng OVP at DepEd sa paggamit ng confidential funds. Base na rin ito sa mga ebidensya at testimonya ng mga witnesses. Samantala, sinagot din ng prosekusyon ang issue ng umano'y bias na pagtatanong ng ilang senator judges. May detalye si Vel Custodio. Kung alias, bakit may pirma? Yan ang nais ipagpaliwanag ng House Prosecution Panel sa kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga pangalan sa acknowledgement receipts na ginamit sa pag-liquidate ng 612.5 million pesos sa confidential funds sa OVP at DepEd noong 2022 at 2023. Hindi pa po natin sinasabing peke, alias, kasi po yung makakasagot niyan, yung depensa. Pero isang bagay, no, kung alias po yung pangalan, iba't may pirma. Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, iba't may pirma. Ano ibig sabihin nun? Yung pirma ba, alias din? Alias man o totoong pangalan, dapat ang public officials ina-account ang pondo ng taong bayan. Iginiit naman ang prosekusyon na bilang head of the agency na OVP at DepEd, nananatiling may pananagutan ang vice-presidente sa paggamit ng confidential funds. Ito'y kaugnay na pagtatanong ng isang senator judge na binigyan diin na ang Special Disbursing Officer o SDO ang may pananagutan sa misappropriation ng pondo. Maliwanag rin sa mga ebidensya testimonya na may pirma yung official, vice president, sa mga dokumento na nagpapatunay na alam niya, tsaka pinapatunayan niya saan, paano, kailan ginamit yung pera. So mahirap pong tanggapin, intindihin, yung isang argumento na pumirma yung isang official, yung head of agency. Dagdag paniligutan na hindi makatarungan na ang pananagutan ay ipapasa lamang sa mga mababang opisyal kung may aktwal na partisipasyon at pag-aproba ang head of the agency sa mga dokumento. Assuming, but not conceding, na walang kinalaman yung official sa paggasta ng perang iyan, yung tanong siguro is, mapagkakatiwalaan pa ba natin yan? Yung official na wala man lang alam, wala man lang prosesong sinunod, wala man lang oversight mechanism na sinusunod upang malaman yan, iba na yung pinagagamitan ng mga subordinates niya. Yung pera po, 500 million pesos. Pera po natin yan. Nauna nang sinabi ni former COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na kabilang head of the agency sa mga pangunahing may pananagutan sa confidential funds. Alinsunod sa COA DBM Joint Circular No. 2015-01. Sinagot din ng prosekusyon ang isyu ng umano'y bias o leading sa pagtatanong ng ilang senator judges. Regardless of the nature of the questions, kahit sang angulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot, no? And pertaining to the liability, hindi siya limited sa SDO. Maliwanag sa batas, the head of agency is primarily liable. Samantala, itinuturing naman ng prosekusyon na hostile witnesses ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda. Ayon kay Luistro, mahalaga ang kanilang magiging testimonya dahil sila ang direktang nangasiwa sa paglabas at paghawak ng confidential funds. Napanood po natin yan doon sa naging proceeding ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Gina Acosta ay nagsalaysay noon na pagkatapos ng ma-encash yung pera, ay tinurn over na niya dito sa security officer kay Colonel Lachica, no? And then she was asked, bakit mo ginawa yon? When you are the accountable officer, ikaw ang SDO, ikaw ang banded, ikaw dapat ang nagdi-disburse personally sa mga recipients ng confidential fund. Klaro ang sagot niya. Utos po ng boss ko.
And she was referring to Vice President Sara Duterte. Ganito rin aniya ang salaysay ni Fajarda na matapos ma-encash ang confidential funds ng DepEd, ipinasa niya ang pera kay dating DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco alinsunod umano sa utos ni VP Duterte noong siya pa ang kalihim. Umaasa ang prosekusyon na mananatiling tugma ang kanilang mga salaysay sa mga sinumpaang testimonya nila noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Vel Custodio para sa Bayan.